May mga gabing hindi mo talaga makakalimutan. Hindi dahil masaya, kundi dahil binago ka nito habang buhay. At sa gabing yon, habang umuulan ng mahina sa isang liblib na baryo, may babaeng umangkas sa motor ko, pero paglingon ko, wala namang tao sa likod. Ako si Rodel, 28, delivery rider, at dating kargador sa pier. Lumaki akong mahirap sa Tondo. 3 beses akong napatalsik sa eskwela dahil sa gulo, pero hindi ko naman talaga sinimulan. Hindi ako masamang tao, pero sa mundong to, minsan, kahit anong linis mo sa konsensya mo, dumi pa rin ang tingin ng iba. Nung iniwan ako ng nanay ko para sumama sa ibang lalaki, doon nagsimula ang katahimikan sa buhay ko, pero hindi yung mapayapa, kundi yung tipo ng katahimikang parang may bumubulong sa dilim kapag mag-isa ka. Sa Maynila ako nagtatrabaho bilang rider para sa isang local na grocery app. Pero nitong nakaraan, inalok ako ng kaibigan kong si Emma ng extra sideline, delivery papuntang mga baryo sa probinsya. Medyo delikado raw pero malaki ang bayad. Walang tanong-tanong, walang resibo, basta dala mo lang ang kargamento ng buo. Sabi ko, sige na. Wala namang mawawala, di ba? Kasama ko si Emma nung unang beses. Sa totoo lang, siya lang ang kaibigan kong matino. Palabiro, may pagkataklesa, pero hindi ako iniwan kahit nung panahong down na down ako. Habang nasa biyahe kami paakyat ng bundok, kwento siya ng kwento tungkol sa mga alamat sa baryo, mga engkanto raw, aswang, at mga multong hindi matahimik. Akala ko, trip-trip lang. Pang scary stories lang habang nagmamaneho sa madilim. Pere, sabi niya, yung huling nag-deliver dito, hindi na bumalik. Napatawa lang ako. Di ba ka na in love sa taga-baryo, biro ko? Pero napansin kong hindi siya tumawa. Tahimik siya habang nakatingin sa daan. Sa kanya binulong, hindi siya nahanap. Nibangkay niya, wala. Kinabahan ako. Pero sinikap kong hindi ipahalata. Pagkarating namin sa baryo, tahimik ang paligid. Walang cellphone signal. Ang mga bahay gawa sa kahoy, may ilan pang may pawid. Parang lumang mundo, parang yung mga lugar sa pelikulang may tinatagong lihim. May ilang matatandang babae sa labas na tila nakatingin sa amin habang binababa ang mga kahon. Hindi sila ngumiti. Hindi rin kumibo. Basta nakatitig lang, parang sinusukat ka mula ulo hanggang paa. Isang matandang lalaki ang lumapit at tahimik na inabot ang sobre na may bayad. Hindi siya nagpakilala. Wala ring paliwanag. Basta iniabot lang ang sobre, sabay sabing, "Huwag kayong magtagal dito. Bago mag-alas 6, dapat nasa daan na kayo paalis." Pabalik na kami sa motor, napansin kong parang may malamig na simoy ng hangin na dumaan sa batok ko. Napalingon ako. May anino akong nakita sa gilid ng isang puno. Maliit lang. Parang babae. Pero nang titigan ko ng mabuti, wala naman. Sinabi ko iyon kay Eman, pero sabi niya baka pagod lang ako. Baka gutom. O baka, sabi niya, nagkakapalagayan na kami ng baryo. Bumalik kami sa sasakyan. Habang nagmamaneho, bigla akong kinilabutan. Alam mo yung pakiramdam na parang may mainit na hininga sa batok mo, pero walang tao. Yung tipong parang may mabigat na bagay na nakasampa sa motor, pero walang umuugong na boses o galaw. Ganoon ang pakiramdam ko. Eman, sabi ko, may umangkas ba? Napatingin siya sa likod. Wala naman. Pero ang bigat ng likod, ano? Tumawa lang kami pareho, pero may kaba na sa boses niya.
Hindi na siya nagsalita ulit pagkatapos noon. Paglampas namin sa isang liko, doon ko siya unang nakita. Isang babae, nakaputi, basang-basa sa ulan. Nasa gilid siya ng daan, parang naghihintay ng masasakyan. Mabagal ang lakad niya, pero parang hindi nababasa ang damit. Hindi siya lumilingon. Basta nakatayo lang, at nang daanan namin siya, parang biglang bumagal ang paligid, parang tumigil ang oras saglit. Tumigil si Eman. Pare, ibaba mo yung salamin mo. Nakita mo yon? Hindi ko sure, sagot ko. Pero bakit parang hindi ko natuloy ang sinabi ko? Sa side mirror, nakita kong may nakaupo na sa likod ko. Babaeng nakaputi. Basa ang buhok. At nakayuko ang ulo niya, parang nahihiyang lumingon. Eman, bulong ko. May tao sa likod ko, dahan-dahan akong lumingon. Wala. Walang tao. Pero ramdam ko pa rin ang bigat sa likod. Parang may malamig na balot sa katawan ko. Parang may humihina sa batok ko. Pagdating namin sa crossing ng daan, may matandang babae na nag-aabang. Kumaway siya sa amin at sumenyas na tumigil. Paglapit namin, tinapik niya ang upuan sa likod ko. Hindi ka nag-iisa, sabi niya. Kinabahan kami. Umalis kami agad, halos palipad ang motor sa takot. Pagdating sa paanan ng bundok, saka lang ulit kami nakahinga ng malalim. Pero kahit nasa baba na kami, parang may aninong sumasabay sa amin. Hanggang sa mismong city. At kinagabihan may kumatok sa pinto ng kwarto ko. 3 beses. Mahina pero malinaw. Pagbukas ko ng pinto, wala akong nakita. Pero sa sahig, may naiwan na bakas ng paa, basa, at may patak ng dugo. At doon ko naisip baka hindi lang ito basta trabaho. Baka may dala akong sumpa mula sa baryo. Hindi ko alam kung totoo ang lahat. Baka nababaliw na ako. Pero isang bagay ang sigurado ako, hindi ako nag-iisa noong gabing yon. At simula noon, hindi ko na ulit naramdamang mag-isa ako, kahit wala namang tao sa paligid. Hindi lahat ng pasahero nakikita mo. Minsan, sila pa ang nauuna sa'yo sa destinasyon. Simula nung gabing yon, kung saan may babaeng umangkas na hindi ko nakita, at may kumatok sa pinto ko ng 3 beses, hindi na ako muling naging pareho. Hindi lang dahil sa takot, kundi dahil sa gutom na malaman kung anong totoo. Kasi minsan, mas nakakabaliw yung hindi mo alam kung totoo ba o imahinasyon lang, di ba? Hindi ako agad bumalik sa baryo. Pero araw-araw, may nangyayaring kakaiba. May mga oras na parang may mata sa likod ko. Tumatayo ang balahibo ko kahit mainit ang panahon. At gabi-gabi, paulit-ulit ang panaginip ko, isang babae, nakaputi, nakatalikod, at tila tinatawag ako sa gitna ng kabubatan. At laging nauwi ang panaginip sa isang tanong na binubulong niya, bakit mo ako iniwan? Hindi ko siya kilala. Pero sa puso ko, alam kong may connection siya sa akin. Si Eman, kahit palaban at palabiro, unti-unting nagbago rin. Hindi na siya ganun kadaldal. Parang laging pagod, laging balisa. Minsan, bigla na lang siyang tatahimik habang nagda-drive kami. At isang araw, habang nagkakape kami sa gilid ng kalsada, bigla siyang nagsalita ng seryoso. Tol, may hindi ka pa alam tungkol sa pamilya mo, no? Napakunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? Huminga siya ng malalim, saka naglabas ng lumang larawan. Kupas na, punit sa gilid. Larawan ng batang babae na nakangiti sa harap ng isang lumang bahay.
Nasa likod nito ang sulat, para kay Amara, anak ng Aling Sabel. San mo nakuha to? Tanong ko, nangangatog ang kamay. Sa baryo. Iniabot sa akin ng matanda bago tayo umalis. Sabi niya, ibigay ko raw sa'yo kung sakaling hindi mo matakasan yung panaginip. Doon nagsimulang umikot ang mundo ko. Si Aling Sabel matagal nang patay na lola ko. Hindi ko siya kilala. Sabi ng tatay ko, masamang babae raw siya, hilot, mangkukulam, baliw. Wala ni isa sa pamilya namin ang proud sa kanya. Tinanggal siya sa litrato ng kasaysayan naming magkakamag-anak. Pero bakit may koneksyon ang nangyayari sa akin sa pangalan niya? Kinaumagahan, bumalik ako mag-isa sa baryo. Hindi ko sinabihan si Eman. Wala akong dala kundi lighter, bote ng tubig, at yung larawan. Parang may nagtutulak sa akin. Hindi na ito usapang takot. Ito ay paghahanap ng katotohanan. Sa gitna ng baryo, nadatnan ko ang isang matandang lalaki na palaging nakaupo sa tapat ng kapilya. Malalim ang mata, maputi ang buhok, pero matalim pa rin ang tingin. Parang alam na niya agad kung sino ako kahit wala akong sinasabi. Sabel ang lola mo, sabi niya agad. Ikaw ang apo niyang itinago sa syudad. Nanginig ang binti ko. Bakit po ako sinusundan ng mga nilalang? Anong meron sa akin? Tumayo siya. Tahimik. Dinala ako sa isang lumang bahay na halos nakalimutan na ng panahon. Sa ilalim ng upuan may nakatagong kahon. Kahoy ito may mga ukit na kakaiba. Hinaplos niya ito bago iniabot sa akin. Mutya ng alon, sabi niya. Isa sa mga huling regalo ng karagatan sa lahi ni Sabel. Ang may hawak nito, makakakita ng mga nilalang na hindi para sa mata ng karaniwang tao. Pero kapag isinusuot mo yan, hindi ka na maaring umiwas. Lalaki ang pangil ng dilim. Binuksan ko ang kahon. Sa loob, may kabibe, makintab, asul at pilak ang gilid, at tila nagliliwanag kahit walang araw. Nang hawakan ko ito, biglang nagdilim ang paligid. Sumigaw ang puso ko, parang binuksan ang pintuan ng isang lumang alaala. Sa paningin ko, may sumulpot na babae, ang babae sa panaginip ko. Pero ngayon, mas malinaw. May sugat sa mukha. Umiiyak siya, at nang magsalita siya, nanigas ako. Ako si Amara. Ako ang ina ng sumpa. At ikaw ang susi. Hindi ko na natiis. Tumakbo ako palabas ng bahay. Tumigil lang ako sa tabing ilog, doon ko niluwa ang takot. Nilagay ko sa bulsa ang mutya, parang nagbabakasakaling pagwala sa paningin ko, hindi totoo. Pero sa ilalim ng balat ko, ramdam kong nagbago na ang lahat. Pagbalik ko sa Maynila, hindi na ako tinantanan ng mga panaginip. Sa salamin ng seer, may bigla na lang sumusulpot na anino sa likod ko. Sa mga daan pa uwi, may sumusunod sa akin na tila hindi nilalang ng mundong to. At isang gabi, dumalaw ulit sa akin si Eman, nanginginig, nangingitim ang mga mata, at hindi siya ang dating Eman na kilala ko. Pero halos hindi siya makapagsalita. Hinahanap ka na niya si sino, halos pabulong kong tanong. Yung aswang ang nilalang na tinanggal ng lola mo sa sarili niya sa dugo mo ibinalik. At ngayon, gusto na niyang kunin ang buo mong katawan. Hindi ko alam kung anong mas masakit, ang malaman na ako ang dahilan ng sumpa, o ang makita ang tanging kaibigan kong unti-unti nang kinakain ng dilim. Pero kahit gusto kong tumakbo, kahit gusto kong kalimutan lahat, parang may tinig na paulit-ulit sa isipan ko. Kung hindi ikaw sino?
At doon ko naisip, hindi ito basta kwento ng takot. Ito ay kwento ng dugo, ng lahi, at ng katotohanang hindi mo basta matatakasan. At ang kabibe sa bulsa ko, nag-init na. Parang alam nitong malapit na ang tunay na pagsubok. Pagka-uwi ko galing baryo, hindi na ako muling naging payapa. Hindi ako makatulog. Tuwing pipikit ako, lumilitaw si Amara sa panaginip, hindi na lang siya nakatayo sa dilim, kundi lumalapit, hawak-hawak ang kabibe, habang umiiyak at sinisigaw ang pangalang hindi ko maintindihan. Sa bawat gising ko, tumutulo ang pawis ko, basang-basa ang damit ko na parang nilublob sa ilog. At lagi kong nararamdaman ang kabibe sa bulsa ko, mainit, parang may sariling pulso, parang may buhay. Isang gabi, habang nakatingin ako sa salamin sa banyo, nakita ko na naman siya. Sa likod ko. Hindi siya gumagalaw. Nakatayo lang, parang may gusto siyang sabihin. Nang bigla akong lumingon, wala naman. Pero may naiwan na marka sa salamin, parang gasgas ng kuko, pabilog, paikot at sa gitna, isang mata. Ang araw-araw kong biyahe bilang rider, naging bangungot. May kalyeng hindi ko alam kung papasukin ko pa, may asong itim na sumusunod sa motor ko mula sa isang eskinita. Tahimik lang siya, pero laging nasa likod ko, para bang alam niya ang pupuntahan ko bago ko pa makuha yung order. At sa tuwing makikita ko siya sa side mirror, hindi siya aso kundi isang nilalang na may mahabang lieg at pulang mata. Ayoko nang ipagpatuloy. Ayoko na. Hindi ko pinangarap ang lahat ng to, gusto ko lang ng simpleng buhay. Magtrabaho, kumain, matulog. Hindi ko ginusto ang madamay sa kwento ng lola kung hindi ko man lang nakilala. Pero tuwing tinatangka kong itapon ang kabibe, sa ilog, sa kanal, o kahit ibinaon ko sa ilalim ng puno, bumabalik ito. Lagi. Sa bulsa ko. Sa mesa. Sa ibabaw ng kama. Parang sinasabing, hindi ka na pwedeng umatras. Lumala ang lahat ng isang gabi, biglang nawala si Eman. Nawalan siya ng contact. Hindi na sumasagot sa tawag. Nang puntahan ko ang boarding house niya, sarado na ang pinto. Pero may dugo sa sahig, patak-patak. At sa dingding, may sulat na parang isinulat gamit ang kuko, huwag mong hayaang kunin ka rin. Napaupo ako sa labas ng bahay niya, nanginginig. Hindi ko na alam kung kanino ako lalapit. Wala na akong pamilya. Wala na rin akong matatawag na kaibigan. At habang pinipilit kong intindihin ang nangyayari, may lalaking tumabi sa akin sa bench, matanda, nakasuot ng kupas na jacket, may daladalang baston na may ukit ng mga lumang simbolo. Anak ni Isabel, sambit niya. Napatingin ako sa kanya. Kilala niyo si Lola? Tumango siya. Ako ang albularyong tumulong sa kanya noon. Ako rin ang nagtago sa mutya nung nilapastangan ng aswang ang pamilya niyo. Hindi ko maintindihan. Anong ibig mong sabihin? Bakit ako? Bakit kami? Tumingin siya diretsyo sa mga mata ko. Ang lahi mo pinili ng kadiliman at ng liwanag. Si Isabel, matapang. Pinutol niya ang koneksyon sa aswang sa pamamagitan ng ritual. Pero yung kapalit, isinumpa ang dugo ng mga magiging apo niya. Ikaw ang huling hininga ng lahing iyon. Buhay pa ang nilalang na gusto kayong ubusin at ngayon, ikaw na lang ang natitira. Naramdaman kong nanginginig ang mga kamay ko. Ayoko marinig. Ayoko paniwalaan. Tinutulungan kita, sabi ng matanda. Pero ikaw lang ang makakapili. Pwede mong takasan. Pwede kang magtago.
Pero habang nabubuhay ang nilalang na yon, lahat ng malapit sa iyo mamamatay. Hindi ko alam kung anong mas mahirap tanggapin, ang katotohanan o ang bigat ng responsibilidad. Pag-uwi ko, gulong-gulo ang isip ko. Gusto ko na lang matulog at magising sa panahong wala na ang lahat. Pero pagpasok ko sa kwarto, nandoon siya. Si Eman. Basang-basa, nakaupo sa sulok, nanginginig. Hindi siya nagsasalita. Namumula ang mga mata niya. Tol, bulong ko, dahan-dahan akong lumapit. Ikaw ba yan? Nilingon niya ako. Pero hindi na siya si Eman. Ang balat niya ay parang papel, manipis at may mga ugat na kumikilos sa ilalim. Ang mata niya ay itim at ang ngipin matalim. Tumakbo ako palabas, pero bago ako makalabas ng bahay, tumigil siya. Tumulong ka sa akin, Rodel, bulong niya. Labanan mo siya bago pa maging ganito ang lahat. At bigla siyang naglaho. Wala ni anino. Parang hangin lang. Pero may naiwan sa sahig, isang piraso ng papel, may guhit ng mukha-mukha ni Amara. At sa likod, may sulat, balikan mo ang ugat. Sa ilalim ng ilog, sa lilim ng gabi, nandoon ang kanyang puso. Doon ka magsimula. Napaluhod ako. Hindi ko na kaya. Pagod na akong takbuhan ang lahat. Pagod na akong mawalan ng mga taong mahalaga sa akin. Pero paano ko haharapin ang nilalang na hindi ko man lang maipaliwanag? Sa gabing yon, habang hawak-hawak ko ang kabibe sa ilalim ng ilaw ng kandila, nagdasal ako. Hindi ako relihiyoso. Pero nagsalita ako sa kahit anong pwedeng makarinig, kung totoo ka, kung totoo lahat to. Gabayan mo ako. Kasi hindi ko na alam kung sino pa ako. At nang pumikit ako, may narinig akong tinig, pabulong, malamig, pero malinaw, hindi ikaw ang pinili, ikaw ang pumili. At doon ko naisip, baka hindi ito sumpa. Baka ito ang pagkakataon. Hindi para sa paghihiganti, kundi para tapusin ang kasaysayang tinakasan ng mga nauna sa akin. Pero sa dilim ng gabi, isang anino ang lumitaw sa bintana. At ang mata nito ay nakatitig sa akin. Simula nung gabing nakita ko ang aninong nakasilip sa bintana, hindi na ako makagalaw ng maayos. Ang buong bahay, parang may sariling hininga. May mga yapak akong naririnig sa kisame kahit mag-isa lang ako. Minsan, may biglang lalagas na alon ng malamig na hangin kahit lahat ng bintana ay sarado. At gabi-gabi, laging may kukong kumakaluskos sa sahig, dahan-dahan, paikot-ikot sa kwarto ko. Pinilit kong huwag pansinin, pero minsan hindi mo na kailangan makita para maramdaman mo kung gaano kalapit ang kasamaan. Isang madaling araw, nagising ako sa iyak ng batang babae. Tunog ito ng batang nawawala, humihingi ng tulong. Pero nang buksan ko ang bintana para silipin, wala namang bata, kundi isang babaeng nakayuko sa gitna ng kalsada. Mahaba ang buhok. Nakasando. At dahan-dahan siyang tumingin sa akin, habang duguan ang kanyang mata. Bigla akong napaurong. Tinakpan ko ang bibig ko sa sobrang takot, pero hindi ako sumigaw. Nakita kong umiti siya tapos pumikit. At nang dumilat ulit, wala na siya sa labas. Nasa likod ko na siya sa refleksyon ng salamin. Tumakbo ako palabas ng kwarto, humihingal, nanginginig. Hindi ko na alam kung anong totoo, anong imahinasyon. Pero malinaw sa akin, malapit na siya. Ilang araw akong hindi nakatulog ng maayos. Bumagsak ang katawan ko. Hindi na ako pumapasada. Hindi na ako kumakain. At sa bawat araw na lumilipas,
parang may bigat na lumulubog sa dibdib ko. Hanggang isang hapon, kumatok si Eman. Si Eman. Buhay. Payat. Mukhang pagod. Pero totoo na siya. Walang itim na mata, walang ugat sa balat. Dinala siya ng matandang albularyo. Pasensya ka na, tol, mahina niyang sabi habang nakaupo kami sa garahe. Kinuha ako nung nilalang. Ginamit ang takot ko laban sa akin. Pero binitawan din ako, hindi pa raw ako yung gusto niya. At sino raw yung gusto niya, tanong ko. Ikaw. Tahimik kaming pareho. Ang hangin parang mabigat. Walang maingay sa paligid. Pero hindi mo kailangang mag-isa, dagdag ni Eman. Kung mamamatay tayo, sabay tayong lalaban. Kinabukasan, sinamahan ako ni Eman pabalik sa matandang albularyo. Dinala niya kami sa isang masukal na gubat sa labas ng lungsod, sa isang lugar na tinawag niyang Liliman. Doon niya kami tinuruan, hindi ng armas, kundi ng paggalang at pagbasa ng senyales. Pinakita niya sa amin ang mga uri ng anino, kung alin ang pwedeng kaibiganin, at alin ang dapat takbuhan. Tinuruan niya rin kaming magdasal ng mga sinaunang salita, hindi para labanan, kundi para kilalanin ang kalaban. Hindi lahat ng halimaw ay gustong pumatay, sabi ng matanda. Yung iba, sugatan lang. Nalaso ng panahon. Pero yung nilalang na sumusunod sa inyo, siya ang ginising ng dugo ni Sabel. At sa wakas, nakita na niya ang huling tagapagmana. Hindi ko maintindihan ang lahat. Pero ramdam ko ang bawat salita. Binigyan niya ako ng isang maliit na kahoy, isang kutsilyong gawa sa punong hindi ko kilala, balot ng pulang sinulid. At ang mutya, isinuot ko sa leg. Hindi ko na kayang itago. Hindi na ito palamuti, ito na ang tanging paalala na totoo ang lahat. Pagbalik namin sa syudad, parang nagbago ang paligid. Mas maraming aninong sumusulpot. Minsan sa gilid ng jeep, minsan sa ilalim ng post ng ilaw, minsan sa loob ng elevator. At sa bawat sulok, parang naririnig ko ang isang boses, "Huwag ka nang tumakbo, Rodel." Si Eman, kahit matapang, may mga gabi ring hindi makakibo. Isang gabi, nakita ko siyang umiiyak habang nakatitig sa cellphone niya. Lumapit ako. "Okay ka lang?" Binura ko na lahat ng picture ng pamilya ko, sabi niya. Ayokong makita sila ng nilalang na yon. Ayokong masundan sila. Tahimik lang ako. Wala akong sagot. Kasi kahit ako, gusto ko na ring mawala. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagod. Pagod na akong laging lumingon. Pagod na akong mabuhay na parang multo sa sariling buhay. Pero sa kalagitnaan ng gabi, may kumatok sa pinto. Isang, dalawa, tatlong beses, mabagal, malalim. Hindi na kami nagtanong kung sino. Alam na namin. Dahan-dahan naming sinara ang lahat ng ilaw. Kumubli kami sa ilalim ng mesa. At habang nakaabang kami, narinig namin ang tunog ng kuko na kumakaluskos sa pader, pababa, palapit sa bintana. At biglang tumigil ang lahat. Tahimik. Walang hangin. Walang tunog. Walang galaw. Pero sa salamin ng aparador, may refleksyong hindi sa amin, isang babae, nakaputi, nakangiti. At sa kanyang mata may apoy. Hinog ka na, bulong niya. At nawala. Naiwan kaming pareho ni Eman, tulala, nanginginig. Malapit na siya, bulong niya. Hindi na siya magtatagal. Isa na lang, dalawa tapos darating na siya.
Kumapit ako sa mutya sa leg ko, habang pinipigilan ang panginginig ng kamay ko. Sa mga panahong ganito, naiisip ko, kung hindi ako lumaban, ilang buhay pa ang kukunin niya. Ilang eman pa. Ilang pamilya, ilang bata, ilang inosenteng kaluluwa. Hindi ko alam kung paano haharapin ang dilim. Pero ngayon, alam ko na, hindi ko na ito pwedeng takbuhan. At sa dilim ng gabi, habang nakaupo kami ni Eman, narinig naming muli ang iyak ng batang babae. Hindi ito takot. Ito'y panawagan. At ang kabibe sa leg ko nagsimula na namang uminit. Hindi ko na alam kung gaano na kami katagal ni Eman sa ganitong sitwasyon, gising sa gabi, tahimik sa araw, nakikiramdam sa bawat kilos ng hangin. Lahat ng paligid namin parang kalaban. Wala na kaming katiwala, wala na ring ligtas na lugar. Pero kahit ganon, nagtitiyaga kami. Kasi alam namin malapit na. Pero ang hindi ko inakala ay mas malapit pa sa akin kaysa sa aswang. Isang gabi, habang hinihintay naming sumapit ang 12:00, ang oras kung kailan pinakaaktibo ang nilalang, may napansin akong kakaiba kay Eman. Hindi siya mapakali. Pawis na pawis siya kahit malamig ang gabi. Kinakausap niya ang sarili, mahina, pabulong. "Tol, ayos ka lang?" tanong ko. Napatingin siya sakin, pero hindi agad sumagot. Parang may nilulunok siya, hindi salita, kundi isang mabigat na sikreto. Meron akong hindi pa nasasabi, bulong niya sa huli. Tumigil ang mundo ko. Ano nang ibig mong sabihin? Yung gabing nawala ako. Hindi ako basta kinuha. Ako ang lumapit. Hindi ako agad nakapagsalita. Ako ang tumawag sa kanya, dagdag niya. Gusto ko lang makita ang kapatid ko. Gusto ko lang ibalik siya kahit saglit. Akala ko, pwede kong bayaran kahit anong kapalit, basta makausap ko lang ulit si Kuya Jom. Kumakabog ang dibdib ko. Hindi ko alam kung dahil sa galit o dahil sa takot. Eman, anong kapalit? Lumuha siya, pero hindi niya agad nasagot. Sa halip, dahan-dahan siyang bumunot ng isang bagay mula sa bag niya, isang piraso ng papel, kupas, may sulat kamay. 2 kaluluwa para sa isang alaala. Isang mutya para sa pagpasok. Nang makita ko ang sulat, napaatras ako. Pareho ang tinta. Pareho ang sulat sa papel na naiwan sa kwarto ko noong gabi ring nakita ko si Eman sa sulok. Eman, mahina kong bulong. Ibinenta mo ba ako? Hindi ko alam, biglang sigaw niya. Hindi ko alam na ikaw ang kukunin. Akala ko sarili ko lang ang makakalaban ko. Akala ko. Ako lang ang mawawala. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Kaibigan ko si Eman. Kapatid na ang turing ko sa kanya. Pero ngayon, parang isa siyang piraso ng puzzle na matagal nang hindi ko napapansin at biglang hindi ko na alam kung saan dapat ilagay. Alam ko na ngayon kung bakit ako binitawan, sabi niya halos pabulong. Hindi ako ang kailangan niya. Ikaw. Ikaw talaga mula pa noon. Hindi ko na siya masagot. Tumayo ako. Umalis sa kwarto. Tumakbo palabas. Gusto ko ng hangin kahit madilim, kahit mapanganib. Pero sa gitna ng dilim, may nakita akong pamilyar na anino. Isang babae, si Amara. Pero hindi na siya umiiyak. Hindi na siya nagtatago. Nakatayo siya sa gitna ng kalsada, nakatingin sa akin. At sa dibdib niya may butas, literal. Nakabuka, parang may tinanggal na bahagi. Parang may kulang.
Hindi ikaw ang dapat mabuhay, bulong niya. Ang buhay mo dapat sa akin. Tumakbo ako pabalik, pero pagbalik ko sa bahay, sarado na ang pinto. Walang ilaw. Walang boses. Eman, nawala na naman. Pero sa mesa, may iniwang sulat. Mas maiksi ngayon, ang kalaban mo hindi lang ang nilalang, kundi ang alaala. Wala akong maintindihan. Lahat ba to guni-guni? Lahat ba to parusa mula sa kasalanan ng mga nauna sa akin? O ako ba mismo ang dahilan kung bakit lahat ng ito ay nangyayari? Kinabukasan, bumalik ako sa liliman. Hinanap ko ang albularyo. Wala na siya sa dati niyang lugar, pero naiwan ang isang kahoy na kahon. Binuksan ko. Sa loob, may lumang larawan, isang babae, hawak ang batang karga. Sa likod, may nakasulat, si Isabel at ang anak niyang si Lucia. Nanlamig ako. Lucia. Pangalan ng nanay ko. Pero sabi sa akin noon, patay na siya bago ako lumaki. Wala akong larawan niya, walang kahit anong alaala maliban sa isang pangalan na binabanggit ng mga tiyahin ko tuwing may kasal o libing. Pero ang babaeng nasa larawan kamukha ko. At bigla kong naisip baka hindi lang ako ang apo ni Isabel. Baka ako ang anak ni Lucia. At baka hindi patay ang nanay ko. Binalikan ko ang matandang dokumento na minsang binigay ng albularyo, mga tala ng mga lahi na may kaugnayan sa itim na dugo. Sa isang pahina, may nakasulat, kung ang dugo ng aswang ay masalin sa sinapupunan ng isang mortal, ang anak ay magiging tulay, hindi lang ng kadiliman, kundi ng liwanag. Ako pala ang tulay. Ako ang inaabangan hindi para patayin, kundi para pagharian. Kaya mainit ang kabibe. Kaya hindi siya mapahiwalay sa akin. Kaya lahat ng nilalang, pati ang liwanag, nagbabantay. Sa pagbalik ko sa bahay, wala na si Eman. Wala na ring mga gamit niya. Pero naiwan ang kutsilyong kahoy, ang ibinigay ng albularyo. At sa tabi nito, isang mensahe sa pader na sinulatan gamit ang uling, hindi mo na ako makikita pero hindi kita pababayaan. Hindi ko alam kung nagtaksil siya, o kung sinubukan niyang ayusin ang lahat bago siya tuluyang mawala. Pero ngayon ako na lang mag-isa. At sa dulo ng gabi, habang hawak ko ang kabibe, nakita ko sa salamin ang sariling anyo ko, pero hindi ako. Ang mata ko'y pulang-pula. Ang balat ko parang nabubuhay. At mula sa likod ng refleksyon, isang tinig ang bumulong, handa ka na. At biglang pumutok ang salamin. Puno ng basag na salamin ang sahig. Nakayuko ako, hawak ang kabibe na tila ba lumalagablab sa palad ko. Ang dibdib ko parang sasabog sa lakas ng pintig. Wala nang oras para umatras. Wala nang oras para mag-isip. Ang buong paligid, biglang nabalot ng katahimikan, isang uri ng katahimikang hindi mo gustong marinig. Walang kuliglig, walang hangin, walang kahit anong tunog. Para bang pati ang oras ay natakot huminga. Dahan-dahan akong tumayo, habang ang mata ko'y dumudugo sa bigat ng liwanag mula sa mutya. Sa gilid ng kwarto, nagsimulang sumulpot ang anino, mahaba, kumikilos na parang may sariling buhay. Unti-unti itong bumubuo ng anyo, balingkinitan, nakaputi, at may buhok na tila umuusok sa bawat galaw. Siya na yon. Ang babaeng sumanib kay Amara. Ang nilalang na inipon ang galit ng henerasyon, ang aswang na bumuhay sa takot ng mga ninuno ko. Ang boses ng kasaysayan na sinadyang kalimutan. Sa wakas, Rodel, Anya, habang lumulutang siya sa ere,
nagsalubong din ang ating mga anino. Bakit ako, tanong ko, halos hindi marinig ang sarili kong boses. Bakit hindi mo na lang ako pinatay noon pa? Umiti siya, mapait, malalim. Hindi kita gustong patayin. Gusto kitang gisingin. Para saan? Para sa pagbabalik, Anya. Dala mo ang dugo ng diwata at aswang. Ikaw ang tulay. At sa pamamagitan mo mabubuhay muli ang lahat ng nilimot ng tao. Sumigaw ako. Ayokong maging tulay ng kadiliman. Hindi kadiliman ang problema, Rodel. Ang takot niyo sa dilim ang tunay na salot. Tinapon niyo kaming lahat, mga engkanto, diwata, aswang, duwende. Wala kayong inintindi kundi ilaw, syudad, progreso. Pero ngayon panahon na para gisingin muli ang mga nilikha ng gabi. Itinaas niya ang kamay at biglang yumanig ang buong bahay. Nagsimulang gumapang ang mga ugat mula sa sahig, parang buhay na ahas, sinusundan ang bawat hakbang ko. Tumakbo ako, iniwasan ang mga ugat, humawak sa kutsilyong kahoy na iniwan ni Eman. Hindi ako papayag, sigaw ko. Tumigil siya. Tumingin sa akin ng matalim, pagkatapos ay bumaba mula sa ere at lumapit. Mula sa layo, naramdaman kong bumibigat ang hangin. Napaluhod ako. Ano nang kaya mong gawin, Rodel? Ikaw lang. Walang kaibigan. Walang pamilya. Puno ng sugat. Puno ng takot. Tiningnan ko ang kabibe sa palad ko. Mainit pa rin. Pero bigla itong nagbago ng kulay mula sa kulay perlas, naging kulay abo. At doon ko naalala ang huling sinabi ni Eman, hindi mo na ako makikita pero hindi kita pababayaan. Saka ko naramdaman may nagpakilos sa kabibe. May enerhiya na parang alon ng alaala. At biglang sumagi sa isip ko ang mga sandaling akala ko'y wala ng halaga. Ang tawa ni Eman habang nagkukwento sa jeep, ang yakap ni Tia Belen noong una kong umalis ng baryo. Ang mga gabing tahimik naming nilalabanan ang takot sa ilalim ng mesa. Hindi ako mag-isa. Hindi kailanman. Tumayo ako, tinapat ang kutsilyo sa kanya. Hindi mo alam ang ibig sabihin ng takot. Pero ako, alam ko kung paano ito labanan. Umalinggaw ang sigaw niya. Sumabog ang mga bintana. Lumipad ang mga gamit. Tinapon ako ng hangin, pero bago pa ako tumama sa pader, sumilaw ang kabibe, isang matinding liwanag na tila bumasag sa anino niya. Ano to? Sigaw niya, hawak ang sariling mukha na parang sinusunog ng liwanag. Liwanag ng alaala, sabi ko. At hindi mo to kayang lunurin. Sumugod siya. Ang anyo niya ay nagbago, naging ganap na halimaw, may pakpak na parang paniki, mata na apoy, bibig na punong-puno ng mga ngipin. Ngunit sa gitna ng kanyang kasamaan, naramdaman kong hindi siya buo. Parang may kulang. Parang kahit gaano siya kabangis, may puwang sa kaluluwa niya na uhaw sa isang bagay na hindi niya kailanman makuha, kapatawaran. Hinawakan ko ang kabibe at kutsilyo. Tumalon ako palapit, iniwasan ang mga pakpak niya, at sinaksak ko siya sa dibdib, sa parehong lugar na may butas kay Amara. Sumigaw siya, isang sigaw na parang sabay-sabay na boses ng mga libong kaluluwa. Nayanig ang lupa. Nahulog kami pareho sa sahig. Dumilim ang lahat. Pagdilat ko, nasa gitna ako ng kawalan. Puti ang paligid. Tahimik. At sa harap ko si Lucia. Nanay ko. Anak, mahina niyang sabi. Hindi mo kasalanan. Pinanganak ka hindi para magdala ng takot,
kundi ng pagbabago. Nay, pero may kailangan kang piliin, sabi niya. Patuloy kang lalaban pero may kapalit. Baka hindi ka na makabalik sa dati mong buhay. Baka wala ng normal. Kaya mo ba? Tumingin ako sa kanya, nanginginig. Basta't hindi ako magiging halimaw. Ngumiti siya. Hindi ka kailanman magiging halimaw, Rodel. Dahil marunong kang magmahal. At pagbalik ng ulirat ko, nasa harap ko ang katawan ng nilalang. Wala na siyang anyo. Uling na lang ang natira, at isang nalalagas na hibla ng buhok. Tumahimik ang paligid. Bumalik ang hangin. Pumihit ang mundo. Pero nang lingunin ko ang likod ko, wala si Eman. Walang naiwan kundi ang isang piraso ng papel na sinulat sa pader, gamit ang dugo, tapos na ang laban mo pero nagsisimula na ang sa akin. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin noon. Pero ramdam ko, hindi pa ito ang wakas. Sa bawat aninong dumarampi sa likod ng ilaw, sa bawat katahimikan sa gitna ng gabi, alam kong may nagmamasid pa rin. At kahit natapos ko ang isang digmaan, marahil ako na ngayon ang bantay ng mga pintong binuksan ng dugo ko. Minsan, ang tunay na kalaban ay ang sarili mong anino. Makalipas ang ilang araw mula sa laban, tahimik na ulit ang paligid. Wala nang aninong gumagapang sa dilim. Wala nang hangin na may dala ng bulong ng mga nilalang. Pero sa loob ko, alam kong may naiwan pa ring bakas. Hindi lahat ng sugat ay makikita sa balat, minsan nasa alaala, nasa puso, at minsan nasa tanong na hindi mo alam kung may sagot. Bumalik ako sa baryong pinag-ugatan ng lahat sa liliman. Pero ngayon, iba na ang pakiramdam. Hindi na ito mistikal, hindi na rin kababalaghan ang pakiramdam. Kundi tahimik. Parang sa wakas, nakahinga na rin ito mula sa pagkakagapos ng isang lihim na matagal nang tinatakpan. Dinala ko ang kabibe sa tabing dagat, kung saan nagsimula ang lahat. Inilubog ko ito sa tubig, at sa unang pagkakataon, hindi ito kumislap. Tahimik lang itong lumubog. Tulad ng isang alaala na hindi na kailangang panghawakan, kundi pakawalan. Hindi ko na nakita si Eman simula noong gabing yon. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung nasaan siya, o kung buhay pa ba siya sa pisikal na anyo. Pero gabi-gabi, kapag tahimik na ang mundo, pakiramdam ko naroroon siya. Isang anino sa dilim, pero hindi na takot ang dala, kundi pag-alalay. Isang uri ng pagyakap mula sa malayo. Isang araw, may natanggap akong sulat mula sa isang albularyo sa ibang baryo. Hindi ko siya kilala, pero sa dulo ng sulat, may pirma si Eman. Nasa loob ng sobre ang isang maliit na pulseras na gawa sa hibla ng kawayan. Simple lang, pero ramdam ko ang bigat ng kahulugan. Sulat ni Eman, kung minsan, hindi natin kayang itama ang lahat. Pero pwede tayong maging bahagi ng dahilan kung bakit may ibang mamimili ng tama. Ingatan mo yan, tol. Para maalala mong kahit sa dilim, may mga taong pipili pa rin ng liwanag. Minsang dumaan ako sa bahay ni Tia Belen, isa sa huling mga kamag-anak na naiwang buhay. Matanda na siya, halos hindi na makabangon, pero nung nakita niya ako, napaluha siya. Tiningnan niya ang mukha ko, hinawakan ang pisngi ko, parang hindi makapaniwala. "Kamukha mo siya," sabi niya. "Si nanay." Tumango siya, saka iniabot ang isang lumang kahon. Sa loob, may lumang diary, sulat kamay ni Lucia, ang nanay ko. Binasa ko ang bawat pahina. Doon ko nalaman na hindi siya umalis sa akin. Pinaglaban niya ako.
Pero tinalikuran siya ng buong pamilya dahil sa dugo niyang may bahid ng dilim. Kaya't para mailigtas ako, iniwan niya ako sa mga tiyahin, ang mga nagkailasakin ng katotohanan. Sa huling pahina ng diary niya, may nakasulat, kung mababasa mo man ito, anak, sana hindi mo ako alalahanin dahil sa mga desisyong hindi ko naayos. Bagkus, alalahanin mo na ikaw ay bunga ng dalawang mundong may takot sa isa't isa, at sana, ikaw ang maging tulay na magbubukas ng pagkakaunawaan. Hindi lahat ng dilim ay masama. Hindi lahat ng liwanag ay totoo. Piliin mong maging ilaw na may puso. Sa sandaling yon, parang nabuo muli ang mga piraso ng sarili ko. Lahat ng sakit, biglang nagkaroon ng hugis. Lahat ng luha, biglang naging dahilan. At sa kabila ng lahat ng nawala, pamilya, kaibigan, katahimikan, natagpuan ko rin ang sarili kong layunin. Lumipas ang mga buwan. Pinili kong manatili sa liliman, hindi bilang tagapag-alaga ng kabibe o tagapagmana ng mga sinaunang lihim, kundi bilang tagapakinig ng mga kwento ng mga bata. Nagturo ako sa eskwela ng baryo, hindi lang ng pagbabasa o pagsusulat, kundi ng pakikinig. Ng pagkilala sa kababalaghan, hindi bilang takot kundi bilang bahagi ng kultura. At kapag dumarating ang gabi, inilalabas ko ang lumang kahoy na kutsilyo. Hindi na bilang sandata, kundi paalala. Paalala na minsan, may isang nilalang na handang ipaglaban ang isang kaibigan. At kahit hindi na kami muling nagkita ni Eman, alam kong bahagi pa rin siya ng bawat laban ko. May mga gabi pa rin na napapanaginipan ko si Amara, ang batang sumanib, ang multong nawalan ng katawan, ang biktima ng kwentong sinarili ng panahon. Sa panaginip, minsan nakangiti siya. Minsan, tahimik lang siyang nakaupo sa baybayin, pinagmamasdan ang kabibe na unti-unting nilulunod ng alon. Siguro, natagpuan na rin niya ang kapayapaan. Siguro, gaya ko, handa na rin siyang tanggapin na hindi na niya kailangang balikan ang sakit para manatiling buo. Minsan, habang nakaupo ako sa silong ng bahay, may batang lalaking lumapit sa akin. "Tito, totoo po ba ang mga aswang?" tanong niya. Umiti ako, saka tumingin sa bituin. Totoo silang dati nating tinatakbuhan. Pero ngayon, sila na ang paalala na kahit ang pinakamadilim na gabi, may kwento rin ng pag-ibig, sakripisyo, at pagbabago. Tahimik siya. Tumingala rin sa langit. Pwede po bang maging bayani kahit natatakot? Umiti ako. Ang tunay na bayani, hindi yung hindi natatakot, kundi yung kahit takot na tumatayo pa rin. At habang unti-unting nilalamon ng gabi ang paligid, ramdam ko sa hangin ang mga tinig ng mga nawala. Hindi sila galit. Hindi sila nawawala. Sila'y mga alaala, mga aninong nagbabantay. Sa mundong puno ng takot at dilim, minsan, sapat na ang isang taong may puso para maging ilaw ng lahat.